Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, nakatagong kagamitang pandigma ng CTG nabawi sa Masbate, 2 miyembro sumuko. Reconstruction sa Ateneo drowning case sa Aurora, tinutukan ng CIDG. 2 nasawi sa Rido sa SGA Bar, mga pamilya, nagsilikas dahil sa takot sa karahasan. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Nadiskubre ng pinagsanib na puwersa ng 65th Infantry Battalion at Masbate 2nd Provincial Mobile Force Company ang isang nakatagong imbakan ng kagamitang pandigma na pinaniniwala ang pagmamayari ng Communist Terrorist Group o CTG sa Barangay Tubog, Pio Corpus, Masbate nitong June 20. Kabilang sa mga na-recover ang 3 anti-personnel mines, isang improvised explosive device, isang rifle grenade, mahigit 160 na mga bala ng 5.56 mm, drone remote controller, mga cellphone at iba pang kagamitan na umano'y ginagamit sa operasyon ng grupo. Ayon sa militar, resulta ito ng impormasyong natanggap mula sa komunidad at ng tuloy-tuloy na koordinasyon ng mga pwersa ng pamahalaan. Nauna rito noong June 18, 2 miyembro ng CTG mula Esperanza at Kataingan ang kusang sumuko sa 65th IB at isinuko ang isang M16 rifle at isang caliber .38 revolver, habang nagbigay rin ng impormasyon tungkol sa kanilang dating samahan. Binalikan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG nitong June 24, Martes, ang resort sa Dipakulaw, Aurora para sa crime scene reconstruction kaugnay ng pagkamatay ng Ateneo student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili noong June 8. Gumamit ang mga investigador ng sonar technology at 3D scanner upang matukoy ang kondisyon ng dagat, lalim ng tubig, kinaroroonan ng mga manlalaro at coaches at iba pang mahahalagang detalye sa insidente. Sinusuri rin ng mga otoridad ang mga safety measure at warning signs sa lugar. Samantala, nagdeklara ang Ateneo de Manila University ng 40 araw na pagluluksa mula June 8 hanggang July 17 bilang paggunita sa 2 nasawing student athletes habang nagpapatuloy ang investigasyon. 2 katao, kabilang ang isang college student ang nasawi matapos mauwi sa barilan ang alitan ng 2 pamilya sa Barangay Patot, Pahamudin Special Geographic Area o SGA ng BARM noong June 21. Ayon kay Pahamudin Chief of Police Captain Rafael Bataan, posibleng ugat ng insidente ang sigalot sa 2 ektaryang lupang ibinigay bilang dowry sa kasal ng dating mag-asawa na kalaunay naghiwalay. Samantala, nagsilikas ang ilang pamilya sa Barangay Balungis, Malidegaw dahil sa pangamba sa posibleng paglala ng tensyon at gantihang pag-atake. Patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon upang maiwasan ang panibagong karahasan at maprotektahan ang mga sibilyan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.